Inari kong pribilehiyo ang i-deliver ang huling mensahe para sa taong ito. Namamaalam na po ang 2023 sa ating lahat. Sa katunayan, ilang oras na lang, pinagpala po ba ang taong ito sa ating mga buhay? Pwede ba nating isigaw, purihin ka, o Panginoon? Hinamon din ng marami. Dumaan sa krisis, sa paghahanap buhay. May ilang namatayan ng mga baboy, kawawa naman sila. Pero hindi talaga naman kawawa dahil ang biyaya ng Diyos ay nasa kanila. Ang ilan ay pinahirapan ng karamdaman, mga problema. Pero narito tayo at nakakangiti pa rin. Amen? Salamat sa Diyos. Isipin na lamang natin na walang permanente sa buhay na ito. Kahit ang pagdaan ng mga problema, krisis yan ay pansamantala lamang. Kung dumaan tayo sa dilim, umasa na darating din ang umaga. Amen po ba? Ang bati natin ay Happy New Year o manigong bagong taon. Isigaw natin, isang manigong bagong taon sa lahat. Matagal na natin naririnig yung salitang manigo. Pero iniisip ko, ano nga ba talaga ang kahulugan ng salitang manigo? Parang hindi yun incorporated sa tunay na Tagalog. Ano ang nais nating ipaabot kapag binabati natin ang isang tao ng isang manigong bagong taon? Hiniram ko ang paliwanag ng isang Bulakenyong ang pangalan ay si Rembrandt Hilario. At sabi niya, manigo means change for the better in all aspects of our lives. Ang manigo daw ay nangangahulugan ng change for the better. Naway, bumuti ang iyong kalagayan. Yun ang ibig sabihin ng manigo. Naway, bumuti ang iyong kalagayan. O batiin ng katabi. Naway, bumuti ang iyong kalagayan. Yun ang ibig sabihin ng manigo. Ganito naman ang paliwanag ng manunulat na si Jaime Laya sa Manila Bulletin na inilathala noong ika-19 ng Disyembre 2016. Sabi niya, sa pagdating ng bagong taon, bakit natin hinahangad para sa isa't isa ang manigong bagong taon? Sapagkat ang kahulugan ng manigo ay pagpapanibago sa lahat ng aspeto ng buhay, hindi lamang sa kabuhayan, kundi maging sa espiritual. Taon-taon ay inaasam natin na maging manigo ang ating buhay upang sa pagdaan ng panahon ay maging karapat-dapat tayo sa pagtatangi ng may kapal. Kaya naway bumuti ang ating kalagayan. Parang naisip ko rin ang pagbati ni Juan sa kanyang sulat sa 3 John sa isang taong ang pangalan ay Gayo, si Brother Gayo, ay binati niya. Sabi niya sa verse 3 sa 3 John, sana'y nasa mabuti kang kalagayan, sana'y malusog ang iyong pangangatawan, kung paanong nalalaman kung malusog ka rin sa espiritual. Okay? Hindi ba maganda yun? Batiin natin ang katabi. Sana'y lumusog ang iyong katawan. Sana'y lumusog ang iyong espiritual na buhay. Yan ang ating mga magagandang hangarin. Ngayon, pagdating sa pagbuti ng ating kalagayan, kanino natin ito iaasa? Iaasa ba natin yon sa takbo ng kapalaran? Sa swerte umalas? O iaasa na lamang ba natin ito sa Diyos? O totoo pa rin ang kasabihang nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? May kasangkapan bang kaloob ang Diyos para tiyakin na magiging masagana, mapayapa at maunlad ang ating kinabukasan? Ang sagot po'y meron. At ang tawag ng Biblia dyan ay karunungan. Ibinigay ng Diyos ang karunungan para maging kasangkapan, para maging tulay, para dumating sa atin isang mapayapa, masagana at maunlad na kinabukasan. Mangangaral ako ngayong umaga tungkol sa isang matalinong pamumuhay. At ang pagbungad na pagbasa ay masasumpungan sa Kawikaan 3, talatang 13.
hanggang sa mga sumusunod. Sabi sa English, happy is the man who finds wisdom. Ulitin nga po natin, happy is the man who finds wisdom. Masaya ang tao nakasumpong ng karunungan. Maligaya ang buhay ng isang taong nakasumpong ng karunungan. Sa Tagalog, mapalad ang tao na nakasumpong ng kaalaman, higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit pa sa gintong lantay ang tubo dito. Sa alinbang alahas ay higit ang karunungan. At walang kayamanang maipapantay dito. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan, karangalan. Aliwalas ang landasin ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat ng mga araw. Mapalad ang taong may taglay na karunungan para siyang bungang kahoy na mabunga kailanman. Hindi ba ina-picture dito ang magandang kinabukasan? Ano daw ang hatid ng makadiyos na karunungan? Kung ito'y mapapasa atin, una, sabi diya, mahabang buhay, kayamanan, karangalan, at aliwalas na pamumuhay, mapayapa. At ang sabi, siya ay magiging bungang kahoy na mabunga kailanman. Kaya ang pagkakaroon ng karunungan ay hindi lamang para harapin ang sunod na taon, kundi para tiyakin na ang maikling pananatili natin sa sanlibutan ay magiging mapayapa, masagana, at maaliwalas na buhay. Kaya hindi tayo lugi kung hangarin nating mapasa atin ang karunungan ng Diyos. Kapayapaan, kaligayahan, katiwasayan, kayamanan, karangalan, kasiyahan, kapanatagan, bonus na yung mahabang buhay. Hindi ba ito ang hinahangad natin, mga kapatid? Tanungin mo nga ang katabi mo, hindi ba ito ang ating hinahangad? Hindi ba ito ang buhay na ating pinapangarap? Hindi lamang sa taon na darating, kundi sa lahat ng mga araw ng ating buhay. 3:21, ibababa ko ang basa. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag pabayaang makalagpas sa gunita, pagkat dulot nito'y buhay at putong ng karangalan. Kung magkagayon, lalakad kang matiwasay. Landas mo'y mapapatag, walang pigil, walang hadlang. Sa lahat ng lakad mo, wala kang alalahanin. At lahat ng pagtulog mo'y masarap at mahimbing. Sabihin mo, sana all. Sana all. Ay nakakaranas ng inalararawan dito. Iginagarantiya ng karunungan galing sa Diyos ang isang marangal, mapayapa, masigana, matiwasay sa maikling pananatili natin sa mundo. Sa pamamagitan lamang ng karunungan galing sa Diyos, malalaman mo ang kahulugan ng buhay. Malalaman mo yung meaning of life. Sa gayon malalaman mo yung purpose of life. Sa gayon malalaman mo ang direction of life. Hindi ba? Pag naunawaan mo kung ano ang kahulugan ng buhay, patungkol saan ang buhay, ano ang layunin ng buhay, saka mo malalaman ang patutunguhan ng buhay. Maraming buhay walang patutunguhan kasi hindi nila alam kung saan ito patungo. Simple lang pag walang direksyon ng buhay mo, wala kang mararating. Saan ka man pa rin, parang tama, walang mali. Kasi wala namang direksyon. Malalaman mo lamang na mali ang yung direksyon ko pag tumangin ka sa address, hindi ito. Alam ninyo kung bakit patapon-tapon ang buhay? Tayo ba'y patapon-tapon? Pag ang buhay natin patapon-tapon, magsisilbi lang tayong basura sa mundong ito na mga walang silbi at pakinabang. Dahil hindi natin alam ang meaning, hindi natin alam ang purpose, hindi natin alam ang direksyon. Sa pagkakaroon ng kalurungan galing sa Diyos, na ipupwesto mo ng tama ang buhay mo, na ilalagay mo sa tamang lugar ang buhay mo. Dahil alam mo, kung para saan ito? Hindi ba kalunos-lunos kung lahat ay mauuwi sa wala? Kasi ang buhay na walang kahulugan ay wala rin pakinabang.
Magkakatutuan. Sinabi ni Solomon ng kanyang sabihin, walang kabuluhan, walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan at lahat ay mauuwi sa wala. Hindi ba yun isang kalunos-lunos na karanasan? Kung ang lahat sa atin mawawala ng kabuluhan at mauuwi sa wala? Tama si Solomon. Sabi niya, ay mabuti pa yung sanggol, mabuti pa yung naagas at hindi na ipinanganak. Kaysa ipinanganak ka na hindi mo naman naintindihan at natutunan kung para saan ang buhay. Sabihin natin, kailangan ko po ng karunungan galing sa Diyos. Lakas-lakasan natin. Ididiretso kang basa at chapter 3 verse 19 ng Kawikaan. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Ano ang sabi? Sa pamamagitan ng talino, inayos ng Diyos ang kalangitan at ang mga bagay sa daigdig. Gagamitin dahil natin ang talinong galing sa Diyos para ilagay sa ayos ang mga bagay sa ating buhay. Amen? Karunungan ng titiyak na aayos at gaganda ang ating kinabukasan. Paano natin matatamo ang karunungan? May ilang bagay akong ibabahagi sa inyo ngayong umaga kung paano mapapasa atin ang karunungan galing sa Diyos. Sa Kawikaan 1, talatang 7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nag-uumpisa daw bumaba ang karunungan galing sa Diyos kapag nag-umpisang magkaroon ng galang at pitagan sa Diyos ang ating puso. Kasi doon lang magsisimula Hindi magsisimulang umagos ang karunungan kapag ang puso mo'y wala sa ayos. Kailangan ang puso mo'y nasa ayos. Kailangan naroon yung fear of the Lord. Ano ba ang ibig sabihin ng fear of the Lord? Ng takot sa Diyos. Ito ay attitude of respect. Attitude of reverence. Ang takot sa Diyos ay isang saloobin ng pitagan. Dahil ang Diyos ay kapita-pitagan. Siya'y kagalang-galang. At siya'y dapat katakutan dahil siya'y may karapatang humatol. Ang pagkatakot sa Panginoon ay may kakambal. Tingnan ninyo. Babasahin ko ulit yung Kawikaan 1:7. Ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mangmang ang aral at mga saway. Alam niyo kapag nagkaroon ka ng takot sa Panginoon, hindi mo maaaring hindi yayakapin ang kanyang aral at ang kanyang saway. Mahalaga sa buhay yun, yung aral at saway ng Panginoon. Kahit sa pagpapalaki ng mga anak, ang sabi ng Diyos, mga magulang, palakihin ninyo ang inyong mga anak sa aral at saway. Sabihin mo, aral at saway. At ang mga taong tumatanggap ng aral at saway ng Panginoon, sila yung tunay na natatakot sa Panginoon. Yung mga taong nagpapakundangan sa sinabi ng Diyos at may kagustuhang sundin ang sinabi ng Diyos, sila yung mga tunay na may takot sa Kanya. Kaya hanggat kapag hindi tayo napapailalim sa aral at saway ng Diyos, ay hindi tayo magiging marunong. Kasi kakambal nga ng pagkatakot sa Panginoon, ang pagtalima sa kanyang aral at saway. Sa Kawikaan ay ganito, 5:6-7. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos. Alam mo yung mga taong pangahas? Mga walang takot sa Diyos. Nauntan na ba ninyo sa buhay na ito, hindi naman pwede nating iasa sa lakas ng loob ang mga bagay at sabihin bahala na. Lakas loob sabay tangis. Hindi naman natin pwedeng iasa sa buhay ang ganoon. Pero yung mga taong masyadong pangahas
sa mga bagay na di nila nauunawa at naiintindihan. Sila yung mga taong walang takot sa Diyos. Pero mga taong may takot sa Diyos ay naghihintay ng kaliwanagan galing sa Diyos bago sila humakbang. Kasi yun ang nagpapakita ng pitagan nila sa Diyos na hindi sila hihiwalay sa kalooban at landasin ng Diyos. Tingnan ninyo at bubuuin ko ang basa. Huwag mong ipangahas ang iyong naalalaman, matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Kung gayon ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Sinabi ng kawikaan, ang sariling kalunungan ay kulang at kapos para tayo humala sa buhay na ito. Nagamit lamang ang kaunti nating nauunawaan. Ang masyadong kapangahasan ay bibigo sa atin. Ngunit ang pagkatakot sa Panginoon ay magdadala sa atin sa pagpapakumbaba at pagsasabing, kailangan ko po kayo, kailangan ko po ang inyong gabay sa aking buhay. Tayo ba'y handa para magpailalim sa aral at saway ng Diyos? Handa ba tayo? Kasi tayo'y nabuhay sa masyadong demokrasya na ayaw nating tayo napapakaialaman at ayaw nating tayo kinukontrol ng gusto ng iba. Pero kapag tayo napasailalim sa aral at saway ng Diyos, doon lamang tayo mapapabuti. Huwag tayong mamuhi sa mga aral ng Diyos dahil yun ang maglalagay sa atin sa tama at sa maayos na pamumuhay. Sabi dito, walang halaga sa mangmang ang aral at saway. Hindi ba yung tanggihan mo ang aral at saway, ang pinakamalaking kamangmangan sa buhay? Ang pagtanggi sa aral at saway, ang pinakamalaking kamangmangan sa buhay. Gagasino na alang natin. Siguro kung ihahambing sa karunungan ng Diyos, ang karunungan natin parang hanip lamang. Ang Diyos ay may kabatiran sa lahat ng bagay, past, present, and future. Siya lamang ang nakakaalam ng lahat ng lahat ng kailan, lahat ng saan, lahat ng bakit. Huwag nating i-reject ang aral at saway ng Diyos. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagbibigay daan para daluyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Paano magkakaroon ng karunungan ng Diyos? Sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang kayabangan ay hadlang para matuto, hindi ba? Hindi ba yung mga tao nagsasabing, alam ko na yan. Ang totoo sila, mga walang alam. At sila ang mahirap matuto. Kaya ang pagkatakot sa Panginoon, sabi, is the attitude of the heart. Attitude of respect and reverence to God. Kaya, sinabing attitude, ganito pa ang dagdag ng kawikaan. The fear of the Lord is to hate evil, is to hate pride and arrogance and the fraudulent mouth. Kaya ang pagkatakot daw sa Panginoon ay pagkamuhi sa masama. Naintindihan ba ninyo yung comparison and contrast? Na kapag natakot ka sa Diyos, yung attitude mo sa Diyos ay magiging attitude mo sa kasalanan. Ano ang attitude ng taong may takot sa Diyos? Takot siya sa Diyos, kaya takot din siya sa kasalanan. Namumuhi siya sa kasalanan dahil yung dalawang yun na hindi pa pwedeng mamahay ng sabay sa ating mga puso. Ang karunungan ng Diyos ay unang sumisilang sa puso. Hindi dito. Dito nag-uumpisa. Sabihin mo sa puso. Ang karunungan ay nag-uumpisa sa puso. Ang karunungan ay usapin ng puso, hindi usapin ng isip. Dahil diyan, ang karunungan galing sa Diyos ang siyang huhubog sa ating pagkatao para tayo maging mabuting tao. Tayo magiging kagaya ng Diyos.
Lalo pa naman kung iintindihin natin ang sinabi ng Diyos na ang aking isip ay mas mataas sa inyong iniisip. Ang aking isip ay hindi niyo isip. Ang aking pamamaraan ay hindi niyo pamamaraan. Kung gaano ka taas ang langit, gayon kataas ang aking pag-iisip. Pwede bang mapasa atin ang pag-iisip ng Diyos? Magiging posible yan ang sinabi ni Pablo, at nasa inyo ang pag-iisip ni Kristo. Hindi ba sinabi ni Pablo yan sa mga Kristiyano? At nasa inyo ang pag-iisip ni Kristo. Pwedeng mapasa atin ang pag-iisip ng Diyos. Sa gayon tayo magiging kagaya ng Diyos, kawangis ng Diyos, kapag napasa atin ang pag-iisip ng Diyos. Padalawang bagay para maging marunong, ay pahalagahan ito. Sa Kawikaan 4:7, unahin mo sa lahat, pagtuklas ng kaalaman, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Kaya ang nagiging marunong ay yung nagpapahalaga sa karunungan kasi mahilig silang mamulot ng mga maliliit na kaalaman para idagdag sa kanilang nalalaman. Sa ibang salin, prize her highly, and He will exalt you. He will honor you if you embrace her. Idinagdag pa, the beginning of wisdom is this. Get wisdom, and whatever you get insight. Sa King James Bible, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Ang karunungan ay pangunahin. Kaya, unahin mo ang magkaroon ng karunungan. And with all the gettings, get understanding. Sa NIV, wisdom is supreme. Therefore, get wisdom. Though it cost all you have, get understanding. Paano tayo dudunong? Kapag pinapahalagahan natin ang karunungan. Kapag pinahalagahan natin ito na parang wala nang pwedeng itumbas dito, kahit hindi natin ito ipagpapalit kahit saan. Kawikaan 3:14, higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit pa sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang halahas, higit ang karunungan. Higit ang karunungan. Hindi ba, yung mga taong nagpapahalaga sa edukasyon, sila nakakatapos. Naunawaan ninyo, mga taong may mataas na pagpapahalaga sa edukasyon, sila ang nakakakuha ng edukasyon. Kasi handa silang maglakad. Kung walang pamasahe, makapasok lamang. Handa silang magtiis kahit isang paris ang uniforme, kahit butas ang sapatos, kahit tumangi sa principal, payagan lang makakuha ng test kahit walang pambayad. Sila ang mga nakakatapos. Pero yung mga walang pahalaga sa edukasyon, yung nagaburakbul sa bilyaran, yung pumapasok sa bayabasan, sila yung hindi nakakatapos. Kasi hindi nila pinahalagaan ang karunungan. Ang nagkakaroon ng karunungan ay yung nagpapahalaga sa karunungan. Gaano kahalaga sa atin ito? Maaaring wala ka pa sa panahon na hindi mo pa ito kailangan. Pero darating ang panahon na kakailanganin mo ito. Pantatlo, manalangin. Para tayo dumunong, kailangan nating manalangin. Sabi sa Santiago 1:5. Ngunit kung kulang sa karunungan ang sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos. At siya'y bibigyan. Sabihin mo, at siya'y bibigyan. O, sabihin mo, at ika'y bibigyan. Sabi kasi ni Jesus, kayo humingi. At kayo bibigyan. Sabi naman ni Santiago, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay. Ang Diyos ay saganang magbigay. Kaya walang Kristiyano ang hindi pwedeng maging marunong kung hihingin niya sa Diyos na siya gawing marunong.
Dahil ang Diyos ay nagbibigay. Ang sabi pa ni Santiago, kayo wala dahil hindi kayo humihingi. Kaya sa pagtatapos ng taon at pagpasok ng bagong taon, palagi nating hiningin na bigyan tayo ng Diyos ng karunungan at ng pangunawa para maintindihan kung ano ang buhay. Itutuloy kang basa sa Santiago 1:6. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talagang gusto. Kapag nabasa ng Diyos ang ating puso na talagang gustong-gusto natin iyon, ibibigay niya yun. Pero kailangan gustong-gusto mo. Kailangan alam mo kung ano ang gusto mo. Alam mo ninyo, ang maraming tao na nakita kong nabigo ay yung mga taong hindi alam kung ano talaga ang kanilang gusto. Hindi nila alam kung ano ang kanilang gusto. Hindi lamang tayo tinatanong ng Diyos, pero may mga ilang taong tinanong ng Diyos, ano ang gusto mo? Hindi ba si Solomon ay tinanong ng Diyos, ano ang gusto mo? Ang problema sa atin, hindi natin alam kung ano ang gusto natin, kaya hindi din natin alam kung ano ang hihingi natin sa Diyos. Ang hinihingi natin, akala natin gusto natin, akala natin kailangan natin, pero ang totoo, hindi natin kailangan yun. Iba ang ating kailangan. Kailangan tayong turuan ng Diyos kung ano mahalaga. At yung mahalaga na yun, ang ating gustuhin at yung gusto na yun ay siyang ibibigay sa atin ng Diyos. Anong gusto mo? Ay, ang sabi ni Solomon, hindi ba si Solomon ay hindi naman ipinanganak na marunong? Hindi, siya ordinaryong tao katulad natin. Pero nung siya maging hari, ay naisip niya, paano kung apagharian ito? Sa unang hari, kabanatang 3, talatang 7, Yahweh aking Diyos, sundan ninyo ako, 1 Kings, unang hari 3:7, Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari, kahalili ng aking amang si David. Bagamat ako'y bata pat walang karanasan, pinamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito, na hindi mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at isang pusong kumikilala ng masama at magaling, sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki, ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon. Alam ng Diyos na kailangan natin ito. Hindi na tayo ang hindi nakakaalam na kailangan natin ito. Kaya inapagwalang bahala natin. Pwede namang mabuhay ng walang alam. Gusto mo ba yon? Buhay din naman mas kita nga. Pero sa biyahe ng buhay, kailangan nating maging marunong. Dahil maraming mga papaano. Mga tatay, maraming mga papaano. Kailangan mo masagot kung paano. Kayo na sinabi ni Solomon sa Diyos, Panginoon, paano? Paano? Laki nitong bayan na ito. At siya humingi. At siya binigyan. Dahil alam ng Diyos ang nasa puso niya at ang Diyos ay nalugod sa kanyang panalangin. Kung tayo'y huhingi ng karunungan galing sa Diyos, ang Diyos ay matutuwa dahil yun ang bagay na kailangan natin at yun ang bagay na gusto niyang ibigay sa atin. Kung tayo mamamahala, kahit maliit na bukid, kahit maliit na pamilya, kahit maliit na negosyo, kahit maliit na simbahan, kahit maliit na cell, kailangan natin ang karunungan ng Diyos. Dahil sa totoo lang, hindi natin alam kung papaano. May mga pagkakataong hindi tayo pwede sumablay. Taas ang kamay ng mga tatay. Hindi ka pwede sumablay. Hindi ka pwede sumablay.
Dahil may mga bagay na hindi natin na pwedeng balikan. Hindi tayo pwedeng mabuhay ng 2 beses para mag-uli-uli ang buhay. mga nag-asawang maghiwalay, 45 maghiwalay. Ang ibig mo sabihin, at the age of 45, 50, mag-aumpisa ka uli. No way. May mga pagkakataong hindi na tayo hindi na tayo pwedeng bumalik sa eskwela. May mga pagkakataong din na tayo pwedeng mamili. Sino dito kayo mapapangasawa ko? Dahil yung panahon na yun tapos na. Nung panahon na kayo namimili, doon ka dapat humingi ng karunungan para napili mo saan ang pinakamabuti. Humingi. Sabi na, at siya'y bibigyan ng sagana. Dahil ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Ngayon, bihira siguro ang katulad ni Solomon, na nang dumalangin ay parang humugos ang buong karunungan na langit at isinaksak sa kanya. Para, siguro iisa siya eh. Pero malalaman mo at mararamdaman mo na unti-unting nananahog ang karunungan ng Diyos sa iyo. Kasi unti-unti mong nauunawaan at napapag-ugnay-ugnay ang mga bagay. Ngayon, hanggat hindi nananahog ang karunungan, hilingin mo ng hilingin. Kumatok ng kumatok hanggat hindi nagabukas. Humingi at humingi ng humingi hanggat hindi nagabigay. Manalangin ng manalangin hanggat hindi ka nagtatamo. Isang bagay lamang ang maaaring bumigo sa atin, sa ating pagdalangin sa Diyos. Kung tayo'y mag-aalinlangan. Sabi ng Diyos, kung kayo mananalangin, huwag kayong mag-aalinlangan. Huwag umasang tatanggap ng anuman ang taong nag-aalinlangan. Huwag kang umasang tatanggap ka ng kahit ano kung ikaw. Ang gusto ng Diyos kung ikay makikipagtransaksyon sa langit, buong-buo ang pananalig mo at nagtitiwala na talagang bibigyan kanya. Kaya maging persistent tayo sa paghahanap ng karunungan, maging persistent tayo sa pananalangin dahil ipinanganak tayong mangmang. Lahat tayo ipinanganak na mangmang. Ang sabi ng kawikaan, foolishness is in the heart of every child. Ang lahat ng bata ipinanganak na mangmang at pilyo. Kung paanong huhubarin ang kamangmangan at kapilyuhan ay sa ating paglakap at pag-aapuap sa Diyos. Kailangan mo talaga ang karunungan. Ang sabi ni Jesus, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Kahit na sa pag-abot ng ating mga pangarap, kailangan natin ang karunungan ng Diyos. Tayo ay nasa ating present reality, ngunit gusto nating baguhin ang mga bagay. Hindi ba yun ang pagbati natin na change for the better? Kung gusto natin baguhin ang ating buhay, meron tayong gagawin. At narito nakalantad sa inyo ang inyong present reality. Yung mga pagbabago na yun ay isang larawan ng bukas. Ano ang larawan ng bukas para sa iyo? Ano ang picture ng future mo? Naiguhit mo ba kung ano ang bukas? Ngayon, mula sa iyong present reality, patungo sa iyong pangitain, kailangan mo ng karunungan ng Diyos para makarating doon. Kasi kung ang pangarap ay walang kaparaanan para maabot, ang pangarap mo'y mananatiling pangarap at pagtanda mo'y magiging isang bangungot. Kailangan mong ma-figure out. Kailangan mo ng karunungan. Babasahin ko yung 2 Timoteo 3:15. Ngunit sa English para makita ko, mapaliwanag ko sa inyo kung paano ko nakuha yung insight na yon. Ang sabi sa NIV, sacred writings are able to make you wise. Ulitin ko. Sacred writings in the Tao are able to make you wise for salvation. Wise for salvation. Sa mga katuwid, kailangan mo ng karunungan para ka makarating doon. Sinabi ni John Piper, wisdom is always a good means to a goal. Ang karunungan ay palaging
sasakyan, mabuting sasakyan, para makaabot ka sa gustong mong marating sa buhay. Ano ang sasakyan natin para sa isang bright future? Yung karunungan ng Diyos ang kailangan natin para tayo makarating doon. Idinagdag pa ng Kawikaan 24:23, Anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot ay masarap sa panlasa, ang kaalaman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ano ang sabi? Hanapin ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. O sabihin sa katabi, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Alam mo ang gagawin mo? Hanapin mo ang kaalaman. Hanapin mo ang kaalaman. May mga pagkakataon na tayo bigo tayo bunga ng ating katangahan. Iisa na nga lamang ang buhay, hindi pa natin mailagay kung saan at hindi pa natin maipwesto ng tama kung saan. Kaya, wag lamang hanap buhay, kundi hanap karunungan. Amen? Wag lamang hanap buhay, kundi hanap karunungan. Meron tayong isang drive ngayong susunod na taon. Maghahanap tayo ng karunungan. At yun ang pangalawang punto. Para maging marunong, hanapin ang karunungan. Una, matakot sa Diyos. Padalwa, magpahalaga sa karunungan. Patatlo, maghanap ng karunungan. Babasa naman ako sa Kawikaan 2. Nagtataka ba kayo na ang mga talata ay nasa Kawikaan? Kung gusto mong maging marunong, basahin mo ang Kawikaan. Basahin mo ng basahin. Kung maaari iyon sa uluhin. Kailangan natin yan. Kawikaan 2, talatang 2. May babasahin pa ako sa 4 at 5. Sundan ninyo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong kaalaman. At ito ay pilitin mong iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tamang kaalaman. Pag-unaway, pilitin mo. Sabihin mo, pilitin mo. Na makamtan at masumpungan. Hanapin. Ilagay nga ang kamay din sa noo. At sabihin mo, banatin mo yan. Isip na yan. Ang pinaka bahagi ng katawan na hindi natin ginagamit ito. Kaya pambihira yung common sense kasi hindi natin nagamit ito. Hindi ba? Hindi ba yung voice ng pandiwa ay active, listen, makinig, hanapin, magsikap. Hindi tayo pwedeng maging passive. Alam niyo yung passive? Kung dumating ang karunungan, di dumating. Hindi ganon. Para ka maging marunong, sadyang naghanap ka. At makakasumpong ka. Dapat aktibo, dapat ay pursigido. Paganahin ang isip. Paganahin ang isip. At ang isip ay talagang inakalawang ang isip. Inakalawang ang isip. Kaya marami sa atin kalawangin. Kalawangin. Dahil hindi natin ginagamit ang ating isip. At dahil hindi natin ginagamit, isip tayo ng isip pero wala tayong isip. Dapat ay aktibo. Tingnan ninyo. Kaya nawawala na ang marurunong, paubos na ng paubos ang marurunong. Mapanganib na ang mundo dahil nauubos na marurunong. Ang natitira yung puro tanga ang natitira. Hindi ko ina-exaggerate yan mga kapatid. Yun ang sa Biblia, tingnan ninyo. Sa Ecclesiastes 7:28, mangangaral. Mangangaral. Sa English, ano ang mangangaral? Depende sa inyo. Sa 7:28, ang sabi ni Solomon, pagkatapos ng mataman, ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lang ang matalino, at sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Aray!
Hindi ba kawawa ang sangkatauhan? Hindi ba kung ang isip ng mga tao, akala mo matalino, pero lugaw pala yan? Lugaw. Kasi hindi na tayo sanay na pagganahin ang isip. Banat-banatin yan para maintindihan ang dapat nating maintindihan. Ayaw na nating magbasa, ayaw na nating mag-aral. Yung aming ninang sa Germany, sabi niya na nag-aaral pa ako mag-Pranses. Anuhin man ang ninang yan, kayo naman hindi na magiging misyonero. Kasi nga ang mga tao daw na maagang maging ulyanin, ay mga taong maagang ipinahinga ang kanilang isip. Kaya hayaan natin maging aktibo ang ating isip para tayo wag mag-ulyanin. Wag mag-ulyanin na tayo, makakasalubong ko kayo at sasabihin ninyo, huyo. Papayag ba tayo na papaubos ng marurunong? Gayong tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng bukas na langit para i-access ang karunungang nagsaayos ng lahat ng mga bagay. Ngayon, saan tayo maghahanap? Dito sa Word of God. Doon naman sa awit 19:7, awit 19:7, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Sabihin mo, making wise the simple. Yun daw mga kakaunti ang kalaman, yung ay nagiging marunong sa pamamagitan nito. Making wise the simple. Kaya kung gusto natin dagdagan ang ating karunungan, palaging magbasa ng salita ng Diyos. Darito ang kayamanan ng karunungan ng Diyos. Sa tingnan ninyo, Proverbs, para hindi na ako mahirapang magpaliwanag, babasahin ko na lang at inyong sundan. Kawikaan, Kabanatang 1, talatang 2 hanggang 5. Unang kapitulo, talatang 2 hanggang 5. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang walang karanasan at ang kabata ay matuturoang magpasya ng tumpak. Di ba pakinabang yun? Kung magbabasa ka daw nito, ang mga kabata ay matuturoang magpasya ng tumpak, walang sablay. Sa pamamagitan nito, ang matalino'y lalong tatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Amen po ba? Oh, ang matalino'y lalong tatalino at ang kakaunti ang kaalaman ay magiging dalubhasa. In the Word. Saan tayo maghahanap? In the world. Pero meron ding iba. In the world. Kasi sa mundong ito, isinabog ng Diyos ang karunungan. Kung marunong tayong maghanap, at kung alam natin ang gusto na, kung alam natin kung ano ang hinahanap natin. Ang sabi sa Kawikaan 6:6, Kawikaan 6:6, tingnan mo yung langgam, ikaw taong ubod tamad, pamumuhay niya'y masdan mo. Pamumuhay niya'y masdan mo. Nang ikaw ay mamulat o nang ikaw ay dumunong. Kaya hindi lamang sa banal na aklat naroon ang karunungan ng Diyos, kundi magmasid daw tayo sa paligid at maintindihan natin, gayon pala. Masdan mo ang langgam nang ikaw ay dumunong. Kaya hindi lamang sa banal na aklat, kundi sa mundo, isinabog ng Diyos ang kaalaman. Kung marunong tayong magmasid at pulutin natin ang pwede nating pulutin. Magmasid tayo. At mag-isip. Naiintindihan ba ninyo ang kapangyarihan ng pagmumuni-muni? Ng pagbubulay-bulay. Kaya sabi ng Diyos, pagbulay-bulayan mo yan,
Araw at gabi naintindihan ba natin kapangyarihan ng pagmumuni-muni na kahit ikaw ay hindi masyadong matalas, kapag pinauli-ulian mo sa iyong isip, magigets mo rin yon. May mga tao lamang matalino na isang isip gets na nila, pero hindi naman ibig sabihin na bobo ka, hindi mo rin magigets. Magigets mo, matagal-tagal nga lang, pero magigets mo. Yun ang kapangyarihan ng pagbubulay-bulay. Magmasid sa karanasan ng mga tao, sa patutuo ng ibang tao. Hindi ko mo masamang karanasan, hindi na tayo matututo. Kahit sa pagkakamali ng iba, pwede natin kuhanin ng karunungan, pwede natin pulutin ng mabuti at itapon ng masama. Amen? Sabihin mo, pulutin ng mabuti at itapon ng masama. Tingnan ninyo, sabi ni Jesus sa mga tao tungkol sa masamang leader. Yung mga leader na yan, tama ang inasabi, mali naman ang ginagawa. Ano ang sabi ni Jesus? Pakinggan ninyo at sundin ang tama at mabuti nilang itinuturo, ngunit huwag ninyong susundan ang kanilang masamang halimbawa. Amen? Kahit palpak na tao, matututo tayo. Huwag natin akopyahin yung kapalpakan. Tatapon natin yun. Ngunit kung may mabuti, pulutin natin yan. Tandaan, hinahanap ang karunungan at iniipon. Pantatlo, hanapin ito sa marurunong. Maraming mga taong mas marunong kaysa atin, matuto tayo mula sa kanila. Sa Proverbs 13 verse 20, 13-20, kung masyadong mabilis, pakilista na lang. O pakinggan itong video pagkatapos. O ilista at sa bahay basahin. Proverbs 13:20. Whoever walks with the wise becomes wise. Ano sabi? Whoever walks with the wise becomes wise. Yung mga laging sumasama sa marurunong ay nagiging marunong din. Kasi nai-impluwensyahan ka ng mga kasama mo. Ay kung ang kasama mo'y puro tanga, isang araw, gigising ka, mumun ka na rin, mumun. Sabi ni Solomon, bakal ang nagpapatalas sa kapwa bakal, isip ang nagpapatalas sa kapwa isip. Kasi kaya kailangan natin ng comparison of thoughts. Yung kanya bang iniisip at yung aking iniisip. Kailangan kung gilingin sa aking isip para makuha ko kasi yung kanyang iniisip ay tama. Bakal ang nagpapatalas sa bakal. Ilista ninyo, Proverbs 27:17. 27:17. Bakal ang nagpapatalas sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isip. Kayo ba'y na-challenge ng pag-iisip ng iba? Kasi kapag may matatalino, na-challenge kang itaas ang level ng iyong pag-iisip. Itaas ang iyong mga perspective. Alam niyo kung kayo taong palabasa, mapuprostrate kayo sa mga reunion. Kasi after 40 years, yung mga kaklase ninyo na hindi nagpaunlad ng isip, ay ang isip pa rin para nung high school kayo. Mapapadyos ko po ka. Kasi mapapailing ka. Hindi sila nagbago. Kaya 5 oras, 6 na oras, puro kaek-ekan lang ang pinag-usapan. Umuwi ka. Ewan ko kung kayo ay katulad kong tumatanda, ayaw na ninyo ng ingay. Pag ayaw na ninyo ng ingay, ay tumatanda na kayo. Pero kung mga reunion nyo, palahaw na mga karaoke, naiisa na ang channel, ayaw na ninyong pumunta. Dahil kayo nasa ibang mundo na. Hindi ko alam kung dadalo pa kayo sa sunod na reunion. Ako kailangan kung dumalo kasi, baka isipin naman lang, umunlad na ng kaunti. Hindi nahuyo na tayo kay Manuel Tan. Kailangan kong dumalo. Bilang pakikisama. Pero wala na ako sa mundo nila.
Kasi iniwanan ko na sila sa pag-iisip nung high school kami. Umangat na ako ng pag-iisip. Kaya, sa pagdunong, huwag mahihiyang magtanong. Tanungin natin ang marurunong. Hindi ba si Jesus, biglang nawala si Jesus. Kakak na mag-asawang Jose at Maria, nasaan ang anak natin? Bumalik sila sa templo at nakikipag-usap sa marurunong. Amen? Nakikipag-usap sa marurunong. Humanap ng taong may sense. Huwag kayong makisama sa mga taong mabababaw upang kayo dumulog. Sabihin mo ang iyong mga kasama, sabi ng ating kawikaan. Sabihin mo sa akin ang iyong mga kasama. At sasabihin ko rin kung sino ka. Sa talatang 2 ng Kawikaan 1, sa pamamagitan nito, ang tao ay magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Hindi ba ang mga sawikain ay ginawa ng tao? Hindi ba ang kawikaan ay mga sawikain ng mga marunong pinagsama-sama at ginawang aklat at ginawang bahagi ng kinasihang aklat? Dahil ito'y compilation ng mga karunungang inipon ng 1,000 taon para ating pag-aralan, para hindi na tayo matuto sa pagkakamali, matuto na lang tayo sa karunungan ng iba at okay na tayo. Ituturo nito ang matuwid na pamumuhay, katwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang walang karanasan at ang mga bata ay matuturo ang magpasya ng tumpak. Pangtatlo, hanapin ito sa salita ng Diyos. Pangalawa, hanapin ito sa mundo, nakakalat dyan lang karunungan, natitisod lamang natin. Hanapin ito sa marurunong among the wise. Pang-apat, hanapin ito sa liwanag ng walang hanggan. Ipapaliwanag ko sa inyo sa Psalms 90, awit 90:12. Ang sabi ni Moises, ito'y salita ni Moises. Teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Panginoon, turungan mo kaming matutong bilangin ang aming mga araw, kung gaano ito kaiksi, para kami ay dumunong. Kapag sisipatin natin ang mga bagay, sa liwanag ng walang hanggan, ang matitira lamang ay ang mga importante. Marirealize mo bigla, ito hindi importante, ito hindi importante, ito lamang ang importante. Kaya magiging simple at tahimik ang iyong buhay kasi ang inapurso mo sa buhay ay ang mga bagay na importante. Inatabi mo na ang mga bagay na hindi importante. Depende kung saan mo sinisipat ang mga bagay. Makikita mo, ito ang material, ito ang temporal, ito ang physical, against eternal, makalangit. Ito lang ang kailangan ko, hindi ko na kailangan ito. Kaya kapag tinitingnan daw natin ang mga bagay sa liwanag ng walang hanggan, tayo nagiging wise. Nagiging simple ang mga gusto natin. Bumababa ang realization kung ano lamang ang mahalaga at alin ang mga basura. Tingnan niyo si Pablo nang makita niya, ang sabi, ang mga bagay ay parang naging basura lamang sa aking paningin. Hindi ba ninabasa sa sulat ni Pablo? Yung mga bagay na dating mahalaga sa akin, naging basura na lamang. Nagbago ang kanyang pananaw. Alam niyo kapag mananaw ang karunungan ng Diyos, mag-iiba ang pagtingin mo sa mga bagay-bagay. At doon ka nagiging marunong. Hindi ito importante. Mabubuhay na ako kahit wala ito. Pwede ko na itong i-let go. Dahil hindi naman pala ito importante. Parang kapag na-realize mo what is eternal, kahit ginto, nawawala ng kinang sa paningin mo. Nawawala ng appeal. Hindi na siya importante. Sa gayon, mabubuhay ka ng simple. Pursue wisdom in the light of eternity. At panghuli, hanapin ang karunungan sa liwanag ni Kristo. Kasi
Parang gulong, merong nasa gitna, habyata ang tawag doon. Tapos lahat ng mga rayos nakaugnay doon. Doon natin tingnan ang karunungan na ito'y nakaugnay kay Kristo. Sapagkat sinabi ng Colosas 2:3, sa Kanya nakatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Ano ang sabi? Kay Kristo nakatago ang lahat ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya kung maghanap tayo ng karunungan, palagi nating iugnay sa kaugnayan nito kay Kristo at sa walang hanggan. At lahat ng karunungan ay kailangan pagsamasamahin, kaugnay ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat may mga karunungan hindi naman natin kailangan. Kailangan mo ba ng karunungan itim? Hindi mo yung kailangan. Kailangan mo ba ng karunungan ng sanlibutan? Bahagi nun maaari para mabuhay tayo. Pero may mga karunungan hindi na natin kailangan. At ang karunungang mananatili, lahat ng karunungan na nakaangkla sa persona ni Jesucristo. Yun lang lamang ang ating karunungan. Dahil sabi, ang lahat ng bagay ay sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Meron akong maikling conclusion. Pinag-isipan ko talaga, pero ito lang ang nakayanan. Pasensya na kayo. May mga pagkakataong ang inspirasyong meron tayo ay kapos para isundo ito. Babasahin natin yung unang Korinto 3:18. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang siya'y maging marunong. Gusto ko lagumin na lahat ninyo na pakinggan sa katotohanan ito. Na para tayo maging marunong, dapat muna tayong maging mangmang at aminin na tayo'y mangmang. That is the beginning of wisdom. Na Panginoon, talagang ako'y walang alam. Alam mo ang mapanganib? Ay yung hindi mo alam, pero hindi mo alam na hindi mo alam. At ang pangalawang mapanganib, yung akala mo'y alam mo, pero ang totoo, hindi mo alam. Hindi ko malimutan ang kasabihang galing kay Confucius na nagsasabing, to know what you know and to know what you do not know is knowledge. Ang malaman kung ano ang alam mo at malaman ang hindi mo pa alam, yun ang karunungan. Kapag alam mo kung ano ang hindi mo pa alam, kaysa isipin mong alam mo na lahat. To know what you know and know what you do not know is knowledge. Sa pagharap natin sa Diyos, wala tayong dala. Panginoon, may kaunti akong alam, pero saan naabot ito? Wala ito eh. Kaya humaharap po sa iyo na isang mangmang na nananalangin, ako'y babaan ng karunungan galing sa iyo dahil gusto kong iayos ang buhay ko. Sabihin mo sa katabi mo, gusto kong iayos ang buhay ko.